Hello guys, isang mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardines Sir May Vlogs. And for today's update and for today's video ay gusto kong ibahagi ang aking very rare, stunning, striking na variety, cultivar at type ng Aglonema. This plant is popularly known as the Aglonema Pink Panama from Thailand. Ang ganitong halaman po is considered po siya as lucky feng shui house plant. Kung kaya naman po, wag na wag kayo magpapawala dahil napaka-daming lucky feng shui at healthy benefits ng ganitong pink aglonema. So ang aglonema na ito is nagmula pa, native siya to the rainforest of Southeast Asia. Most prominently, ang halaman na ito is matatagpuan po throughout Asia, especially in particular po Malaysia, the Philippines, and Thailand. Ang ganitong halaman po is tumataas po ng hanggang 4 feet tall. And ang halaman na ito din po is considered indoor plants. They can grow almost exactly as large. At kapag meron ka neto, kasi ang kalimitang taglay ng ganitong halaman na pink aglonema ay sila po ang nagtatanggal ng mga hindi ka nais-nais na elemento na siyang nagiging sanhi ng pagtatalo ng miyembro ng ating pamilya. Kung kaya naman po best siyang ilagay sa main entrance ng ating bahay, especially tumbukan niya ang northeast portion dahil yun po ang pinaka sentro ng pinakamasagana, pinakamaalwan, pinakamaswerteng enerhiya na siyang tutulong sa atin para po haltakin ang mga matutumal na mga biyaya na siyang ipagpapasalamat natin everyday. Kapansin-pansin po na ang ganitong halaman po is napakaraming kulay or use ang present sa kanyang mismong dahon or tangkay. And siya. Diba napakaganda po? Ang ganitong halaman po is striking kapag isasama mo siya sa mga very common types ng aglonema ay tunay na ito po is magiging matingkad, maningning at napaka-perfect po niyang ilagay sa kahit na saang lugar sa ating bahay. Ang mga ganitong halaman po since Lucky Feng Shui Houseplant at Vastu Houseplant po, ang halaman na ito is wag na wag nyo siyang ilalagay sa west portion, sa kanlurang bahagi dahil yun po ang tumbukan ng paglubog ng araw at yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. Lahat po ng mga Lucky Feng Shui Houseplant, kahit na po siya indoor or outdoors, ay kailangan pong ilagay sa northeast portion para po malocate natin ang direksyon ng northeast portion ay gumamit po tayo ng compass rose. Kalimitan naman po lahat ng mga Android phones, iPhones ay meron po siyang tinatawag na compass rose na siyang tutulong sa atin para po alamin kung saang lugar siya ang pinaka-the best para sa halaman na ito. Napaka-vibrant at napaka-bright ng kulay ng ganitong halaman, kung kaya naman po napaka-best din po siyang ilagay as aesthetic decoration sa ating bahay, especially sa living room space. Gawin po natin siyang money maker, money magnet, at base na rin po sa aking experience, simula po nung nagkaroon ako ng ganitong halaman ay napakaraming blessing po ang dulot at bigay ng ganitong halaman at hindi po talaga ako makapaniwala sa napakaraming kabutihan ng taglay, particularly sa feng shui benefits, healthy benefits. Ang ganitong halaman po ay considered air filtering at air purifying plants, meaning po sila po is may responsibility, napaka-epektibo sa pagtatanggal ng mga hindi ka nais-nais na elemento na siyang very present sa ating hangin, particularly ng mga methane gases, formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene, at sila po ang nagbibigay sa atin ng isang presko, napakalinis, filtered na oxygen na siyang kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan. At would you
Believe din po guys na simula po nung nagkaroon ako ng ganitong halaman ay sunod-sunod na mga blessing po ang siyang natatanggap ko sa aking buhay. Talagang hindi ako makapaniwala sa napakaraming taglay. Kumbaga disclaimer lamang po, lahat po ng mga halaman po ay may buhay. Sila lamang po ay tumutulong sa atin para maging gabay at sila po magsisilbing tulay po para po maalis ang mga negative chi, yung mga unhealthy vibrations, mga energies na hindi maganda. Sila po is tumutulong para alisin ito at para po mahaltak natin ang siksik, liglig, nag-umapaw na mga blessings sa pamamagitan po ng ganitong Pink Aglonema Panama ay maglalaan po tayo ng sapat na oras, panahon para po makitaan natin siya ng pagtangkad at sinasabi nila at based na rin po sa aking experience simula po nung napamulaklak ko ito ay unti-unti pong nabago ang takbo ng aming pamumuhay, naging maswerte, kumbaga yung mga blessing na tunay na hindi ako makapaniwala na aking natatanggap ay siyang hatid na dulot ay kagalakan, kasayahan, at kapag nakakuha po tayo ng mga blessing ay wag na wag po natin siyang kakalimutang ibahagi para po hindi po mabali at maputol ang mga sikulo ng mga posibleng blessing na siyang magpapangiti sa atin. Ang ganitong halaman po is wag na wag nyo siyang ilalagay sa direct sunlight. Indirect sunlight is best. Pumili po tayo ng isang lokasyon na may humid, filtered, at indirect sunlight para po mag-grow siya. At para mas marami pa siyang supling anak ang pwedeng maibigay, ay be sure na pumili po tayo ng isang paso, planter or pot na may malawak na espasyo. Kumbaga mas tatangkad dito, gumamit po tayo ng organic fertilizer. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog, yung pinagbalatan po is gagawin po natin siyang pulbos at yun po ang magsisilbing organic fertilizer. Ibubudbud po natin siya dito sa tuktok na ibabaw ng lupa para po maging buwaghag, fertile ang ating lupa. Also, ang suggestion ko at recommendation, pumili po tayo ng isang lupa na combination siya ng loam soil, carbonized rice salt, coco peat, at yung meron siyang vermicast na kaunti lamang po at yung rice salt. Yung mga puting marka po, yun na po yung mga puting marka, materialis na inyong nakikita po sa tuktok na ibabaw, yun po ang pinulbos na eggshells. I see to it that every 4th week of every month, I'm fertilizing my plants, all of my lucky plants, feng shui house plant, para po matulungan natin siya, para po ma-boost ang potential growth, altitude, height, at yung variegation ng ating mga halaman. Since umuulan po this past few days dahil na rin po sa bagyong Aghon, ay napagdesisyonan ko po mangolekta ng tubig na galing sa kalikasan. Yun po ang tubig bukal or tubig ulan dahil napakaraming benefits, minerals at nutrients ang present sa nasabing tubig. Maswerte na po ang halaman na ito at mas lalo siyang magiging maswerte kapag ipinandilig po natin ang tubig na siyang pinagmumulan ng buhay para sa ating kalikasan. Ang ganitong halaman po is napaparami po sa pamamagitan po ng soil propagation, particularly water propagation din po is best. At nakakatuwa dahil naging matagumpay po ang both propagations ko by means of water at ng soil propagation. Pumili po tayo ng isang tangkay na old or mature enough at ikat po natin siya. So, ang cuttings po is meron po siyang measurement ng 3 to 5 inches. Kumbaga yun lamang po ang possible short update ko. See you in my next vlog. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli po. Paalam guys!